Kumusta kayong lahat? Ako si Dr. Renato Bagani at ngayon ay susuriin natin ang paksang pitong tsaa na makakatulong kontrolin ang diabetes ng mas mahusay kaysa sa gamot. Ang pamumuhay na may diabetes ay madalas na pakiramdam na parang mahabang listahan ng mga paghihigpit. Pinapayuhan tayo nga doktor na iwasan ang mga soft drinks, juice, at mga tinatawag na energy o sports drink na puno ng asukal. At mahalaga ang pag-iwas sa maito, ngunit narito ang magandang balita. Ang pagbabawas ng asukal ay hindi nangangahulugang pagbabawas ng lasa. Sa katunayan, mayroong isang simpleng natural na inumin na hindi lamang nagpapanatili sa iyo na sariwa, ngunit maaari ring makatulong na patatagin ang iyong blood sugar. Ang saa ay hindi lamang mainit na ginhawa sa isang tasa. Ito ay natural na walang carbs, puno antioxidants, at pinag-aralan para sa mga nakakagulat nitong benepisyo sa mga taong may type 2 diabetes. Ang mga antioxidants na ito ay lumalaban sa mga nakakapinsalang free radicals na sumisira sa mga selula at nagpapataas ng panganib ng sakit sa puso at diabetes. At nagpapakita ang pananaliksik ng isang bagay na mas kapanapanabi. Ang pag-inom lamang ng 3 o higit pang tasa ng tasa isang araw ay nayugnay sa isang mas mababang panganib na magkaroon ng diabetes ng buo. Kaya, sa video na ito, tatalakayin natin ang 7 makapangyarihang tsaa na makakatulong sa pagkontrol ng blood sugar. Minsan ay mas mahusay pa kaysa sa mga gamot. Isa, ang green tea ay maaring makatulong sa iyo na magbawas ng timbang. Ang green tea ay ipinagdiriwang sa loob ng maraming siglo at pagdating sa diabetes, ang simpleng inuming ito ay nararapat na mas tingnan. Iniisip ng maraming tao na ang green tea ay isa lamang nakakapagpakalmang inumin, ngunit ipinapakita sa atin ng agam na maaring mayroon itong mas malaking kapangyarihan kaysa sa karamihan ng magamot. Isipin ito, isang tasang green tea ay mayroon lamang 2.5 calories, walang asukal, walang taba, at walang carbs. Ginagawa na nitong isang guilt-free na pagpipilian para sa sinumang may diabetes. Ngunit ang talagang ginagawang espesyal ay isang makapangyarihang compound na tinatawag na EGCG o epigallocatechin galate. Hindi lamang ito isang magarbong pangalan sa agham. Ito ay isang natural na antioxidant na gumagana sa loob ng iyong katawan sa mga paraan na direktang konektado sa pagkontrol ng blood sugar at pamamahalang timbang. Isa sa pinakamahirap na laban sa diabetes ay ang timbang. Ang labis na taba sa katawan, lalo na sa paligid ng baywang, ay isa sa pinakamalakas na kadahilanan ng panganib para sa pagbuwang ng type 2 diabetes. Ipinapakita ng pananaliksik na ang labis na katabaan ay nagpapataas ng panganib ng diabetes nang hindi bababa sa 6 na beses na nakakagulat. Dito pumapasok ang green tea. Natuklasan ng isang long-term na pag-aaral na ang mataong regular na uminom ng green tea ng higit sa 10 taon ay may mas mababang taba sa katawan at mas maliit na baywang kumpara sa mga hindi uminom. Isipin mo iyon. Hindi ito isang mabilis na dieta o isang mamahaling paggamot, ngunit isang bagay na kasing simple ng pang-araw-araw na tasa ng saa. Tumutulong ang green tea sa katawan na gumamit ng enerhiya ng mas mahusay, at bahagi nito ay nayugnay sa kung paano pinapabuti ng EGCG ang paraan ng paghawak ng glucose ng ating mga selula. Sa pamamagitan ng pagpapadali para sa mga selula ng kalamnan na sumipsip ng glucose mula sa daluyan ng dugo, binabawasan ang green tea ang mga mapanganib na pagtaas ng asukal pagkatapos kumain at tumutulong na maiwasan ang paglala ng insulin resistance. Higit pa sa blood sugar, mayroon ding banayad na caffeine sa green tea, humigit kumulang 28 mg bawat tasa ayon sa Mayo Clinic. Mas mababa ito kaysa sa kape, ngunit sapat lamang upang bigyan kang lakas at focus ng walang panginginig.
Para sa isang taong nakakaramdam ng pagod sa hapon, ang pagigop ng isang tasa ang green tea ay maring natural na magpataas ng iyong enerhiya habang pinoprotektahan din ang iyong metabolismo. Ito ay tulad ng pakuha ng dalawang benepisyo sa isa, pakiramdam na mas gising at pagbibigay sa iyong katawan ng isang natural na tool upang labanan ang diabetes. Ang isa pang mahalagang punto ay ang green tea ay maring talagang magpababaeng antas ang glucose sa dugo ng direkta. Ang pagsusuri ng maraming pag-aral ay nakmumungkahi na ang green tea at green tea extracts ay nakpakita ng pare-parehong benepisyo sa pagbabawas ng fasting blood sugar at pagsuporta sa insulin sensitivity. Ibig sabihin nito, mas maayos na maproseso ngayong katawan ang asukal nang hindi kinakailangang mag-pump out ng labis na insulin. Para sa mataong nahihirapan na sa type 2 diabetes, kritikal ito dahil tinutugunan nito ang ugat ng sakit sa halip na itago lamang ang mga sintomas tulad ng ginagawa ngang ilang gamot. Kaya sa susunod na kukuha kang inumin sa hapon, laktawan ang mga sugari na pagpipilian at maghanda ng isang tasa ang green tea. Maaring mukhang maliit, ngunit ang maliliit na pagpipiliang ito ang bumubuo sa tunay na kalusugan. At sa paglaban sa diabetes, minsan ang pinakasimpleng gawi ay nagiging pinakamakapangyarihang gamot. Dalawa. Ang black tea ay maaring makatulong na bawasan ang insulin resistance. Ang black tea ay madalas na iniisip bilang ang mas malakas, mas maitim na pinsan ng green tea, ngunit ang totoo ay pareho silang nagmula sa parehong halaman. Ang pagkakaiba ay nasa kung paano pinoproseso ang mga dahon. Habang ang green tea ay pinasingawan o pinapainit upang mapanatili ang sariwa nitong lasa ang damo, ang black tea ay dumadaan sa buong oksidasyon na nagbibigay dito nga mayaman na kulay at matapang na lasa na tinatangkilik nga maraming tao sa umaga. At narito kung saan ito nagiging interesante. Kahit na iba ang pagkaproseso nito, ang black tea ay nakdadala ng marami sa parehong benepisyo para sa pagkontrol ng blood sugar tulad ng green tea. At sa ilang paraan, maaari pa itong makatulong ng higit pa sa pamamahala ng diabetes. Isa sa pinakamakapangyarihang epektong black tea ay ang papel nito sa pagbabawas ng insulin resistance. Para sa mataong may type 2 diabetes, ang insulin resistance ay isa sa mapangunahing hamon. Ang katawan ay gumagawa ng insulin, ngunit ang maasalula ay hindi na tumutugon dito ng epektibo na nag-iwan ng mataas na blood sugar. Ang ilang mga pag-aral ay nakmumungkahi na ang mga compound sa black tea ay kumikilos halos tulad ng natural na insulin na tumutulong sa katawan na gumamit ng glucose ng mas mahusay. Isang pagsusuri na inilathala noong 2019 ang nagpapakita na ang pag-inom ng black-green o oolong tea ay nayugnay sa isang nabawasan na panganib na magkaroon ng diabetes at ang mga komplikasyon nito. Binigyang diin din ng parehong pagsusuri na ang tsaa ay maaring makatulong na pakalmahin ang pamamaga sa katawan na mahalaga dahil ang talama na pamamaga ay nagpapalala ng insulin resistance. Sa pamamagitan ng pagbabawas ng pamamaga at pagpapabuti ng paraan ng pagtugon ng gaselula sa insulin, ang black tea ay maring magbigay sa katawan ng pagkakataong makabalik sa balansa. Nagsisimula na ring magpakita na kapanapanabik na resulta ang mga pag-aral sa tao. Noong 2017, isang maliit na pag-aral ang tiningnan ang taong may pre-diabetes at ang mga walang diabetes. Matapos kumonsumo ng asukal, ang grupo na umiinom ng black tea ay may mas mahusay na kontrol sa kanilang blood glucose kumpara sa mga hindi umiinom. Maaring mukhang maliit na detalye ito, ngunit napakalaki nito kapag iniisip mo ang pang-araw-araw na buhay ng isang taong nabubuhay na may diabetes. Bawat pagkain at bawat merienda ay may potensyal na magpataas ng blood sugar. Ang pagkakaroon ng isang simpleng natural na inumin tulad ng black tea upang mapigilan ang mga pagtaas na iyon ay maring gumawa ng makabuluhang pagkakaiba sa paglipas ng panahon.
Ang black tea ay higit pa sa isang mainit na tasa na may matapang na lasa. Ito ay isang inumin na puno natural na compounds na makakatulong sa pagpakalmang pamamaga, pagpapabuti ng insulin sensitivity, at medjing sa pagbabawas ng paraan ng pagsipsip ng iyong katawan ng carbs. Para sa mga nakatatanda na namamahala ng diabetes, ito ay isang simpleng tool na hindi nangangailangan ng reseta, walang komplikadong tagubilin, at walang mataas na gastos. Ito ay isang maliit na pang-araw-araw na pagpipilian na maaring magtatak ng makapangyarihang pangmatagalang resulta. Kaya sa susunod na gusto mong humigop ng isang bagay kasama ng iyong pagkain, isaalang-alang ang black tea. Hindi lamang ito tungkol sa lasa o ginhawa. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa iyong katawan ng isa pang pagkakataon upang hawakan ang blood sugar sa isang mas maluso na paraan. Sa paglipas ng panahon, ang mga maliliit na desisyong iyon ang nagiging pundasyon para sa tunay na pagbabago. 3. Ang chamomile tea ay maring makapagpaantok sa iyo. Ang chamomile tea ay isa sa mga banayad na nakakapagpakalmang inumin na tinutunguhan ng maraming tao kapag gusto nilang mag-relax bago matulog. Hindi tulad ng green o black tea, ang chamomile ay hindi gawa sa mga dahon ng tsaa, kundi sa mga pinatuyong bulaklak ng halaman ng chamomile. Kaya ito ay natural na walang caffeine, na ginagawa itong isang perpektong inumin sa gabi. Para sa mga taong nabubuhay na may diabetes, ang mahusay na pagtulog ay hindi luho. Mahalaga ito. Ipinakita ng mga pag-aaral mula sa CDC na kahit isang gabi lamang ng hindi magandang pagtulog ay maaring makabawas sa kung gaano kahusay ang paggamit ng iyong katawan ng insulin sa susunod na araw. Ibig sabihin, maaring tumaas ang iyong blood sugar levels kahit na wala kang kinain na kakaiba. Sa paglipas ng panahon, ang hindi magandang pagtulog ay lumilikha ng isang mapanganib na cycle na nagpapataas ng pamamaga, nagpapataas ng cravings, at nagpapahirap sa pagkontrol ng diabetes. Ito ang dahilan kung bakit ang chamomile tea ay higit pa sa isang nakakapagpakalmang ritual sa oras ng pagtulog. Maaring ito ay isang natural na tool para sa mas mahusay na pagkontrol ng blood sugar. Ngunit ang mga benepisyo ng chamomile tea ay higit pa sa pagtulog. Naimpluwensyahan ito sa pinabuting insulin sensitivity at mas mahusay na glucose management. Sa madaling salita, makakatulong ito sa iyong mga selula na tumugon ng mas epektibo sa insulin na nagpapababa ng blood sugar sa natural na paraan. Isang pag-aral na inilathala noong 2018, ang nakatuon sa mga taong may type 2 diabetes na umiinom ng chamomile tea ng 3 beses sa isang araw pagkatapos kumain sa loob ng 8 linggo, ang mga resulta ay naghihikayat. Ang makalaho na ito ay nagpakita ng mapagpapabuti hindi lamang sa insulin resistance kundi pati na rin sa mga marker ng pamamaga. Ibig sabihin, ang chamomile tea ay hindi lamang nagpakalma sa kanila. Talagang tinulungan nito ang kanilang katawan na pamahalaan ang diabetes sa mas malalim na antas. Ang chamomile ay mayaman din sa antioxidants na nagbabawas ng oxidative stress. Ang oxidative stress ay parang mabagal na pagkasuno sa katawan na dulot ng hindi matatag na molekula na sumisira sa mga selula at nagpapalala ng mga komplikasyon ng diabetes sa paglipas ng panahon. Sa pamamagitan ng pagbabawas ng oxidative stress, ang chamomile ay maaring magprotekta sa mga daluyan ng dugo, nerbiyos at organo mula sa pangmatagalang pinsala na madalas na sumusunod sa mga taon ng mataas na blood sugar. Iminumungkahi pa ng paaral sa chamomile na ang chamomile ay maaring magpabagal o maiwasan ang mga komplikasyon ng diabetes tulad ng pinsala sa bato o mata. Habang kailangan pa ng mas maraming pananaliksik sa mga tao, ang maagang ebidensya ay sapat na upang isaalang-alang ang chamomile tea bilang isang ligtas at sumusuporta na opsyon. Kaya, ang chamomile tea ay hindi lamang tungkol sa pagtulog.
Ito ay tungkol sa pagbibigay sa iyong katawan ng malalim na pahinga na kailangan nito upang labanan ang pamamaga. Gamitin ang insulin ng mas epektibo at makabangon mula sa mga pang-araw-araw na stress na kasama ng pamamahalang diabetes. Bawat higop ay paalala na ang kalusugan ay nabubuo hindi lamang mula sa iyong kinakain kundi pati na rin sa kung gaano kakahusay magpahinga. Para sa maraming tao na may diabetes, ang isang bagay na kasing simple ngang isang nakakapagpakalmang tasa ang chamomile tea sa gabi ay maaring ang nawawalang piraso na makakatulong na may balik ang blood sugar sa balanse. Bago tayo magpatuloy, gusto kong huminto sandali sa iyo. Ang pamumuhay na may mga hamon sa kalusugan ay minsan ay maaring makaramdam ngang pag-isa, ngunit hindi ka nag-isa dito. Kung mayroong anumang bagay sa video ngayong araw na tumimo sa iyong puso, inaanyayahan kitang magbahagi ngang isang salita na nagpapakita kung ano ang nararamdaman mo ngayon sa mga komento o sabihin sa amin ang isang bahagi ng iyong paglalakbay sa blood sugar, ang mga pagsubok at ang maliliit na tagumpay. Ang iyong kwento ay maaring magbigay liwanag sa ibang tao na naglalakad sa parehong landas. At kung gusto mong tuklasin ang mas banayad na mga kasangkapan upang suportahan ang iyong kalusugan, inilagay ko ang ilang kapaki-pakinabang na mapakukunan sa paglalarawan. Huwag maatubiling tingnan ang maito kung kailan kahanda. 4. Ang gingerti ay nagpababaeng fasting blood glucose sa mapag-aaral. Ang gingerti ay isa sa mga inuming nagpapagising sa iyong magapandama sa sandaling humigop ka. Mayroon itong maanghang na sipa, nakakainit na ginhawa, at para sa maraming tao, pakiramdam ito ay gamot para sa kaluluwa. Ngunit bukod sa lasa nito, pinag-aralan ang luya para sa makapangyarihang epekto nito sa pagkontrol ng blood sugar, na ginagawa itong isang mahusay na opsyon para sa mga taong may diabetes. Hindi lamang ito isang remedyo sa bahay na ipinasa sa mga henerasyon. Sinusuportahan ito ngang modernong agam ngang tunay na ebidensya. Isang maliit ngunit makabuluhang pag-aral noong 2015 ang sumunod sa mga taong may type 2 diabetes na hindi gumagamit ngang insulin. Kumuha silang suplementong luya sa loob ang 3 buwan at ang mga resulta ay kahanga-hanga. Malaki ang pagbuti ang kanilang kontrol sa blood sugar kumpara sa mga hindi uminom ngang luya. Mahalaga ito dahil ipinapakita nito na ang luya ay maaring gumawa ngang nasusukat na pagkakaiba kahit walang pagbabago sa gamot. Para sa maraming nakatatanda na nabubuhay na may diabetes, kung saan ang magamot ay maaring maging napakabigat at ang mga side effects ay karaniwan, ang pagdarakdak ng isang bagay na kasing natural at banayad ng gingerti ay maaring maging isang sumusuporta na hakbang tungo sa mas mahusay na kontrol. Naniniwala ang mga siyentipiko na ang luya ay gumagana sa maraming paraan. Ang isa ay sa pamamagitan ng pagbigil sa ilang mga enzyme na nagbabasag ng carbohydrates sa digestive system. Kapag bumagal ang prosesong ito, mas unti-unting pumapasok ang asukal sa daluyan ng dugo na iniwasan ang matalim na pagtaas pagkatapos kumain. Ang isa pang paraan kung paano nakakatulong ang luya ay sa pamamagitan ng pagpapabuti ng insulin sensitivity na nangangahulugang ang iyong katawan ay maaring gumamit ng insulin na ginagawa nito ng mas epektibo. Nagbibigay daan ito sa mas maraming glucose na lumipat mula sa dugo patungo sa kalamnan at taba kung saan ito maaring gamitin para sa enerhiya sa halip na maipon sa daluyan ng dugo. Sa simpleng salita, tinutulungan ngang luya ang katawan na maging mas mahusay sa paggawa ngang asukal na eksakto ang kailangan ngang nga taong may diabetes. Ang mabenepisyong luya ay higit pa. Kilala ito sa anti-inflammatory at antioxidant properties nito na mahalaga dahil ang diabetes ay madalas na inilarawan bilang isang estado na talama na pamamaga.
Pinapahirapan ng pamamaga ang insulin na gumana at nagpapataas ng panganib ng mga komplikasyon tulad ng sakit sa puso, pinsala sa bato at problema sa nerbiyos. Sa pamamagitan ng pagpapakalma ng pamamaga at pagbabawas ng oxidative stress, maaring makatulong ang luya na protektahan ang katawan mula sa mga pangmatagalang kahihinatnan na ito. Siyempre, ang gingerti ay hindi isang magic cure, at hindi nito papalitan ang iyong magamot sa isang gabi. Ngunit ito ay isang ligtas, natural, at kasiyasiyang paraan upang suportahan ang iyong kalusugan. Ang isang mainit na tasang gingerti sa umaga o pagkatapos kumain ay hindi lamang nagpapaginhawa sa panunaw kundi maaari ring makatulong na mapanatili ang iyong blood sugar sa kontrol. Sa paglipas ng panahon, ang mga maliliit na pagpipiliang ito ay nagdaragdag na lumilikha ng mas malusok na pundasyon para sa pamamahala ang diabetes nang hindi umaasa lamang sa mga gamot. Kaya, habang ang maanghang na sipa ay maaring sorpresa ka sa simula, tandaan na ang gingerti ay gumagawa ng higit pa sa pagpainit ng iyong lalamunan. Tinutulungan nito ang iyong katawan na iproseso ang asukal, bawasan ang pamamaga, at pagbutihin ang insulin sensitivity. At kapag ikaw ay nabubuhay na may diabetes, ang nga benepisyong iyon ay hindi maliit. Maaari nilang gawin ang pagkakaiba sa pagitan ng patuloy na pakikibaka at tunay na pag-unlad. 5. Ang hibiscus tea ay maaaring makatulong na magpababa ang presyon ng dugo. Kapag inisip ngang karamihan sa mga tao ang tsaa para sa diabetes, ang hibiscus ay kadalasang hindi ang una sa isip. Gayunpaman, ang ruby pulang inuming ito ay tahimik na nakakuha na atensyon hindi lamang para sa nakakapreskong lasa nito, kundi pati na rin sa potensyal nitong makatulong sa ilan sa mga pinakaseryosong problema sa kalusugan na konektado sa diabetes. Ang lasangang hibiscus tea ay natural na maasim, halos tulad ng cranberry, at maraming tao ang nakakahanap nito na hindi kapanipaniwalang kasiyasiya, mainit man o pinalamig. Ngunit ang talagang nagpapasespesyal dito ay hindi lamang kung paano ito natitikman, kundi pati na rin kung ano ang ginagawa nito sa loob ng iyong katawan. Isa sa mapinakakaraniwan at mapanganib na komplikasyon ng diabetes ay ang sakit sa puso. Matagal nang nagbabala ang National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases na ang taong nabubuhay na may diabetes ay may mas mataas na pagkakataon na makaroon ng mga problema sa cardiovascular, kabilang ang atake sa puso at stroke. Nangyayari ito dahil ang mataas na blood sugar sa paglipas ng panahon ay nakakasira sa mga daluyan ng dugo at ginagawa itong hindi gaanong nababaluktot na nagpipilit sa puso na magtrabaho ng mas matindi. Kaya naman ang pagkontrol hindi lamang sa blood sugar kundi pati na rin sa blood pressure ay napakahalaga. Dito nagliliwanag ang hibiscus tea. Pinaaralan ng mga mananaliksik ang epekto nito sa blood pressure at ang mga resulta ay promising. Sa isang pag-aaral, ang pag-inom lamang ng 8 ounces ng hibiscus tea 2 beses sa isang araw sa loob ng isang buwan ay humantong sa isang makabuluhang pagbawas sa systolic blood pressure sa mga taong may diabetes. Ang systolic blood pressure ay ang pinakamataas na numero sa iyong pagbasa ang blood pressure at sinasabi nito sa iyo ang lakas ng dugo laban sa iyong mga pader ng artery bawat beses na tumibo ang iyong puso. Kapag ang numerong ito ay napakataas, ang iyong puso ay nasa patuloy na pilit na nagpapataas ng panganib ng atake sa puso. Para sa mga taong nabubuhay na may diabetes na natural na mas madaling magkaroon ng problema sa puso, ang pagbawas na ito ay hindi lamang magandang balita. Maaari itong magpabago ng buhay. Ngunit higit pa sa manumero, isipin kung paano ito nangyayari sa pang-araw-araw na buhay. Isipin na may mas mahusay na kontrol sa blood pressure nang hindi lamang umaasa sa mas maraming gamot.
Isipin na binibigyan ang iyong puso ngang mas kaunting pilit at ang iyong mga daluyan ng dugo ngang mas maraming proteksyon sa pamamagitan lamang ngang pagdaragdagang isang simpleng tsaa sa iyong araw, kaya naman ang hibiscus tea ay higit pa sa isang kaya-ayang inumin. Ito ay isang paalala na nag-alok sa atin ang kalikasan ng mga kasangkapan na minsan ay hindi natin napapansin. Siyempre, hindi ito lunas at hindi ito dapat palitan ang mainiresetang gamot. Meditasyon ngunit bilang bahagi ng isang balanseng dieta at malusog na pamumuhay. Ang hibiscus tea ay may potensyal na suportahan ang katawan sa mga paraan na banayat ngunit makabuluhan. Para sa mga nakatatanda na nabubuhay na may diabetes, bawat maliit na pagpipilian ay nagdaragdag. At ang isang bagay na kasing simple ng pagpili ng hibiscus tea sa halip na isang sugaryong inumin ay maaaring gumawa ng tunay na pagkakaiba sa paglipas ng panahon. 6. Ang rooibos tea ay maaaring makatulong na pabagalin ang pag-unlad ng diabetes. Ang rooibos tea ay hindi kasing sikat ngang green o black tea, ngunit nararapat itong magkaroon ng puwesto sa anumang usapan tungkol sa mainuming angkop sa diabetes. Ang herbal tea na ito ay namula sa mga dahon ngang isang palumpong na lumalaki sa South Africa. At salup ngang maraming henerasyon tinatangkilik na ito nga taudon para sa mayos na lasa at natural na tamis nito. Ang nakapagpapabukod sa rooibos tea, gayunpaman, ay hindi lamang ang katotohanan na ito ay natural na walang caffeine, kundi pati na rin ang lumalagong ebidensya na maaari itong makatulong na pabagalin ang pag-unlad ng diabetes. Bagamat kailangan pa ngang mas maraming pag-aaral, ipinakita na ngang ilang pananaliksik sa laboratorio ang mga kagiliw-giliw na resulta. Sa ilang pag-aral, ang rooibos tea ay nayugnay sa posibleng mabenepisyo sa pagbaba ng timbang. Ngayon, bakit mahalaga ito? Dahil ang pagbaba ng timbang ay isa sa pinakamalaking salik pagdating sa pagpapahintulot o pagpigil sa type 2 diabetes. Malinaw na ipinapakita ng pananaliksik na kahit isang katamtamang pagbaba ng timbang ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba sa kung paano hawakan ng katawan ang asukal. Para sa mga mayroon ng type 2 diabetes, ang pagbaba ng ilang labis na timbang ay maaari ring mapabuti ang kontrol sa blood sugar at bawasan ang panganib na lumala ang sakit sa paglipas ng panahon. Iyon lamang ang dahilan kung bakit dapat isaalang-alang ang rooibos tea. Nagbibigay din sa atin ng pag-asa ang manaunang pag-aral. Ipinakita ng pananaliksik noong 2009 na ginawa sa mga daga na may type 2 diabetes na habang pinapabuti ng aspalatin ang glucose intolerance na ang kahirapan ng katawan sa pagproseso ng asukal ng maayos. Kung ang epektong ito ay may lalapat sa mga tao, mari itong mga hulugan ng tunay na tulong para sa mga nahihirapan sa pagbabago-bago ng blood sugar. Mas limitado ang mapag-aral sa tao, ngunit ipinakita na isa mula noong 2010 na ang pag-inom na rooibos tea ay nagpapababa na LDL cholesterol, na madalas na tinatawag na masamang kolesterol, pati na rin ang triglycerides, na isa pang uring taba sa dugo na nayugnay sa sakit sa puso. Ang catch, siyempre, ay ang makalaho ay kailangang uminom ng humigit kumulang 6 na tasa sa isang araw upang makuha ang mga resultang ito. Ang dami na iyon ay maaring hindi praktikal para sa lahat, ngunit ipinapakita nito na ang compound sa rooibos ay maaring makaroon ng nasusukat na epekto sa loob ng katawan. Kaya kapag iniisip mo ang rooibos tea, huwag lang itong tingnan bilang isa pang herbal na opsyon. Isipin ito bilang isang posibleng katuwang sa pamamahala ng diabetes. Maaari itong makatulong sa pagkontrol ng timbang, sumuporta sa mas malusok na antas ng blood sugar, at maging mapabuti ang kolesterol at kalusugan ng puso sa paglipas ng panahon. Habang naghihintay tayo ng mas maraming pag-aaral sa tao, ang ebidensya sa ngayon ay sapat na kapanapanabik upang bigyan ang rooibos tea ng puwesto sa iyong kusina.
Para sa mga nakatatanda na nabubuhay na may diabetes, ito ay isa pang maliit na natural na pagpipilian na maaring magdagdag ng malaking benepisyo sa kalusugan sa paglipas ng mga taon. 7. Peppermint tea. Ang peppermint tea ay maaring mukhang simple, ngunit ang nakakapreskong herbal na inuming ito ay mayroong mas maraming kapangyarihan kaysa sa inaakalang karamihan sa mga tao, lalo na para sa mga namamahalang diabetes. Isa sa pinakamalaking nakatagong hamon ng pamumuhay na may diabetes ay ang stress. Ang stress ay hindi lamang nakakaapekto sa kung ano ang nararamdaman mo sa sandaling iyon. Direktang nakakapekto ito sa iyong blood sugar. Kapag ikaw ay nasa ilalim ng presya, ang iyong katawan ay naglalabas ng stress hormones tulad ng cortisol at adrenaline. Ang mahormon na ito ay nagpapalabas ng mas maraming glucose sa iyong daluyan ng dugo na maaring magdulot ng pagtaas ng blood sugar levels na mas mahirap ibaba. Kaya naman ang stress management ay kadalasang kasing halaga ng dieta o ehersisyo pagdating sa pagkontrol ng diabetes. Dito maaring maging nakakagulat na kapakipakinabang ang peppermint tea. Ang manatural na compound sa dahon peppermint ay may nakakapagpakalma na epekto sa nervous system na tumutulong sa katawan na mag-relax. Kapag mas kalmado ang iyong pakiramdam, ang iyong blood sugar ay mas madaling kontrolin. Magandang balita ito para sa iyong asatutse na ang average ng iyong blood sugar level sa loob ng ilang buwan. Ipinakita ng pananaliksik na ang pagbabawas ng stress ay maaring mapabuti ang asatutse na ginagawang higit pa sa isang nakakapagbakalmang inumin sa gabi ang peppermint tea. Maaari itong maging bahagi ng iyong routine sa pangangalaga ng diabetes. Ang maganda rin sa peppermint tea ay kung gaano ito kaligtas at kadali idagdag sa iyong pang-araw-araw na routine. Hindi tulad ng mga saan na naglalaman ng caffeine, ang peppermint tea ay natural na walang caffeine. Ibig sabihin, maaari mo itong tangkilikin sa gabi nang hindi nag-aalala na magpapagising ito sa iyo. Sa katunayan, natuklasan pang ilang taon na nakakatulong ito sa kanila na mas makatulog, na isa pang mahalagang salik sa pagkontrol ng blood sugar. Isang gabi lamang ng hindi magandang pagtulog ay maaring gawing mas hindi sensitibo ang iyong katawan sa insulin na nagre-resulta sa mas mataas na blood sugar levels sa susunod na araw. Kaya, ang pag-inom ng isang tasa ng peppermint tea sa gabi ay maring isang nakakapag-relax na ritual na sumusuporta rin sa iyong kalusugan sa higit sa isang paraan. Siyempre, ang peppermint tea ay hindi isang magic cure. Hindi nito papalitan ang malusok na pagkain, ehersisyo, o gamot kung kailangan mo ito. Ngunit isipin ito bilang isang banayad na katulong, isang maliit na pang-araw-araw na pagpipilian na maaring gawing mas madali ang pamamahala ng diabetes. Ang kombinasyon ng stress relief, relaxation, at mas mahusay na pagtulog ay nakdaragdag sa paglipas kang panahon. Para sa mga nakatatanda na nabubuhay na may diabetes na madalas na nahihirapan sa pisikal na sintomas at emosyonal na stress, ang isang mainit na tasa ang peppermint tea ay maring makaramdam ng ginhawa para sa katawan at isip. Ito ay isang natural, abot kaya at kasiyasiyang paraan upang suportahan ang kalusugan ng walang side effects. Kaya sa susunod na maramdaman mong tumataas ang iyong stress o nagpapahinga ka sa pagtatapos ng isang mahabang araw, kumuhang isang tasang peppermint tea. Ito ay higit pa sa isang kaya-ayang lasa. Ito ay isang simpleng tool na makatulong na mapanatili ang iyong blood sugar na matatag at ang iyong isip ay payapa. Sa huli, ang tasa ay maaring isa sa pinaka-simple at pinaka-komportableng paraan upang suportahan ang iyong blood sugar. Ang susi ay panatilihin itong puro at walang asukal. Kung uminom ka man ng green, black, herbal o isa sa mga tsa na pinag-usapan natin ngayon, ang tunay na benepisyo ay dumarating ka pa umiinom ka nga ito ng walang idinagda na sweeteners o creamers na laban sa iyong malayunin sa kalusugan.
At kung ikaw ay sensitibo sa caffeine, subukang tangkilikin ang iyong tsaan ng mas maaga sa araw upang hindi ito makasagabal sa iyong pagtulog dahil ang magandang pahinga ay kasing halaga para sa blood sugar tulad ng iyong kinakain o iniinom. Isipin ang tsaa bilang higit pa sa isang mainit na inumin. Ito ay isang maliit na pang-araw-araw na pagpipilian na maring magdagdag ng malalaking pagbabago sa paglipas ng panahon. Kaya, narito ang pagigop ng iyong paraan tungo sa mas mahusay na kalusugan, isang tasa sa isang pagkakataon. At kung ikaw ay kuryos tungkol sa iba pang mga pagkain at inumin na makatulong sa pagbalanse ng iyong blood sugar, siguraduhing panoorin ang susunod na video sa aming channel. Makakatuklas ka ng mas simple at mas masarap na paraan upang kontrolin ang diabetes ng natural.